Ang sektor ng industriya. Ang sektor ng industriya ang kinikilala bilang sekundaryang sektor ng bansa. Ito ay nakatuon sa pagproseso ng mga hilaw na sangkap upang makalikha ng panibagong produkto gamit ang makabagong teknolohiya at pagkakaroon ng mga pabrika at paggamit ng mga makinarya. Ang sektor ng industriya ay binubuo ng mga subsektor ng pagmimina, pagmamanupaktura, konstruksyon at utilities. Pagmimina o mining, ang paghahanap at pagkuha ng mga mahalagang metal, di-metal at enerhiyang panggatong at ang pagpoproseso nito upang maging yaring produkto. Ang pagmamanupaktura o manufacturing ay ang pagpoproseso at paghahanda ng mga hilaw na materyales upang maging isang yaring produkto. Nagkakaroon ng pisikal o kemikal na pagbabago ang produkto at dahil dito ay lalong nagkaroon ng pagtaas ng pakinabang. Ang konstruksyon ay ang pagtatayo ng mga gusali at mga land improvements gaya ng kalsada, tulay, daungan at mga paliparan. At utilities o services. Ito ay mga kumpanyang nagpoproseso at nagbebenta ng mga serbisyo sa tubig, kuryente, komunikasyon at produktong petrolyo. Malaki ang kaugnayan ng sektor ng industriya sa sektor ng agrikultura dahil marami sa mga hilaw na materyales na pinoproseso ay nagmumula sa sektor ng agrikultura. Narito ang ilan sa mga kahalagahan ng sektor ng industriya. Ang sektor ng industriya ang nagpoproseso ng mga produkto para sa mga consumer. Nagpapasok ng dolyar sa ating bansa sa pamamagitan ng pagbebenta ng ating mga yaring produkto sa ibang bansa. Nakapagbibigay ng hanap buhay sa maraming tao. Natutunan natin na mamuhunan sa mga makabagong teknolohiya na makakatulong sa mas mabilis na pagproseso ng mga produkto. At pagkakaroon ng malaking ambag sa ating gross domestic product. Mga patakaran pang-ekonomiya na nakakaapekto sa sektor ng industriya. Ang pamahalaan ay gumagawa ng mga kaparaanan upang mabigyang solusyon ang mga problema sa industriya. Narito ang ilan sa mga patakaran na kanilang ipinapatupad. Ang Philippine Competition Policy. Ang Republic Act 10667 o Philippine Competition Policy ay ang batas na nagtataguyod ng patas na kompetisyon sa pamilihan at nagbibigay ng proteksyon sa mga mamimili. Ang isang pamilihan na may kompetisyon ay mayroong maraming mamimili at nagtitinda kung kaya nagkakaroon ng pagbaba sa presyo at mas maraming pagpipilian para sa mga consumer. Ang Oil Deregulation Law o Republic Act 8479 o Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Layo ng batas na ito na ang pamahalaan ay hindi dapat makialam sa presyo ng langis. Kabilang na rin ang pag-angkat, pagluwas at pagpapatayo ng mga gasoline station. Nais din ng batas na ito na magkaroon ng malayang pagpasok ng mga korporasyon ng langis sa bansa upang magkaroon ng kompetisyon sa pamilihan. Malaki ang tulong nito sa pamahalaan dahil hindi na nila kailangan pang magbahagi ng subsidiya o tulong pinansyal sa tuwing may pagtaas sa presyo ng langis. Ang mga polisiya sa micro, small, and medium enterprises. Malaki ang tulong ng mga MSMEs na mabawasan ang kahirapan sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho para sa lumalaking lakas paggawa ng bansa. Sila ay nagsisilbing mga supplier ng produkto sa iba't ibang bahagi ng bansa at suporta sa mga bagong negosyante. Upang makamit ang tuloy-tuloy na paglago ng MSME, kailangan mapagbuti ito at madagdagan ang suporta rito. Narito ang ilan sa mga pulisiya para sa MSME. Ang Magna Carta for MSMEs. Layunin nito na suportahan at palakasin ang paglago ng MSME sa pamamagitan ng iba't ibang programa gaya ng paglikha ng MSE Development Council, pagpapautang at pagbibigay ng pondo, pagpapadali ng mga proseso sa pagtatatag ng MSME, at pagbibigay ng mga benepisyong pangbuwis sa mga kwalipikadong MSMEs. Ang Barangay Microbusiness Enterprises. Ito ay naglalayo na magbigay ng suporta sa mga maliliit na negosyo sa mga barangay. Kabilang sa mga pangunahing nilalaman ng batas na ito ay ang mga sumusunod. Hindi na nila kailangan magbayad ng income tax.
Sila ay hindi nasaklaw ng minimum wage law, ngunit ang mga empleyado ng BMBE ay may karapatan pa rin sa mga benepisyo gaya ng Social Security System at PhilHealth. At ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines ay kinakailangan na maglaan ng pondo para sa pagpapautang sa mga kwalipikadong BMBEs. At ang Go Negosyo Act. Layo nito na makapagpatayo ng mga negosyo centers sa mga probinsya, lungsod at munisipalidad sa buong bansa. Makapagbigay ng mga panimulang pondo na kukunin mula sa MSME Development Fund at BMBE Fund at mabigyan sila ng makabagong teknolohiya, pagsasanay o trainings at marketing assistance o tamang pagbebenta ng kanilang produkto para sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Ang One Town, One Product Philippines. Ang programang ito ay nagbibigay daan sa mga komunidad na bumuo, sumuporta at magsulong ng mga produkto o serbisyo na nakaugat sa lokal na kultura, mga yaman ng komunidad at ang pagkamalikhain ng mga tao. Layo nito na maialok nila ang mga produkto o serbisyo kung saan sila magaling o kilala. Sinisikap nito na bigyang kakayahan ang mga entrepreneurs na gumawa ng mga produkto o serbisyo na handa para sa pamilihan. Ang sektor ng industriya.